Virgo, hi, welcome to Mr. Queen PH. At ito ang yung energy update for May 16 to 31, 2025. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo na lang yung information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Ayan, let's see Virgo. Ano yung energies for you? May 16 to 31. Uy, yun. The sun and the moon. May pagsasama. Pwedeng pag-aayos. Or pwede rin tong agreement. So, yung iba, meron kayo papasuking agreement or commitment sa trabaho, sa business. Oo. Or kontrata na papasukin nyo. Some of you naman, this can be a relationship na you will get into. You have air energy, which is about message. Pwedeng meron kang importanteng taong kakausapin or may mga kailangan kang bigyan ng iyong mga mensahe, no? Lalo na if you're someone na nasa social media, you're an influencer, you always talk to the camera. You also have rabbit, which is about challenge. Ang challenge kasi, ito yung way natin para mapalakas natin yung ating sarili. 'Di ba? Na tayo rin mismo kailangan i-challenge natin yung sarili natin to become a better version of ourselves. So I think for some of you, meron kayong mga activities na gagawin ngayong second half ng May na i-commit yung sarili nyo kasi na-challenge kayo doon sa gusto nyong maging, no? Para after nyo ma-overcome yung challenge na yon. For example, gusto mong magkaroon ng change sa iyong physical appearance or sa iyong health, no? Gusto mong maging physically fit. Sina-challenge mo yung sarili mo na mas maging consistent sa pag-exercise, sa diet, or anything na alam mong life-changing for you. So, syempre, kung you will accept the challenge, you will be able to see the results eventually. Okay? You have the Knave of Swords, the Five of Cups. Knave of Swords is someone na mapagmatsyag. Okay, so iba sa inyo, Virgo. Meron ditong somebody might be stalking you or inaalam what's going on sa buhay mo. Lalo na kung itong person na to ay minsan ay nireject mo, iniwasan mo, kinut off mo sa buhay mo. Maaring itong person na to ay may grudge, may sama pa ng loob sa'yo. Inaalam mo nangyayari sa buhay mo. You have the Two of Wands. This is making a decision on which path to take. Pwede kasing sa ngayon, may ibang options ka na available, whether sa trabaho mo yan, sa career, or even sa situation mo, sa relationship mo. And ngayon, nag-iisip ka, alin dito yung uunahin mo. But eventually, you're going to take action, no? And kung ano man yung mapipili mo rito, ito yung magiging best para sa'yo. Magkakaroon ka ng clarity, ng confidence na, okay, ito na yung gagawin ko. The Knight of Wands is also about taking risks. So, syempre, pag mas confident tayo sa kakayanan natin, sa alam natin, sa kaalaman natin, sa abilities natin, mas malakas yung, yung mas nagtitake tayo ng risk, no? Mas sumusugal tayo sa mga pinaniniwalaan natin na kaya natin gawin. You have the Queen of Swords. Palaban ang energy nyo ngayon, Virgo. Ito yung tipong kahit na merong mga taong bringing you down, yung parang dinidiscourage kayo, hindi kayo papayag na ma-discourage, na mawalan ng pag-asa. Kasi alam nyo na kaya kayo dinidiscourage ng mga taong to is because gusto nila na maging kagaya nyo sila na may failure sa buhay. You are cleaning your situation. Kumbaga sa tinatabas mo yung mga masasamang damo sa paligid mo. Let's see what else.
crossroad, a decision that you have to take. Yung iba kasi rito maaring aalis kayo sa sitwasyon na naging faithful kayo, naging focus kayo doon, pero parang you're not getting anything in return eh. Kumbaga parang hindi siya worth it na investment. Kasi ang investment, hindi lang naman yan sa pera. This can also be investment sa time, sa energy mo, sa effort mo, sa trabaho mo, sa career, or even sa relationships mo. Whether friendships yan, romantic partnerships, or sa family. So, maaring you are deciding whether magsistay ka dyan o hindi, or you're finally letting go of that. There's also travel here. So, yung iba sa inyo maaring may paglipat ng bahay, ng trabaho. Lilipat na sa malayong lugar eh. I feel like merong opportunity na darating sa inyo na kakailanganin yung lumayo. Kakailanganin nyo na mag-relocate. Kasi mas maganda yung opportunity na yon kumpara sa current situation nyo. Okay, so let's see your money, career, finances. I also see a message coming from a person na malayo sa'yo, like nasa ibang bansa. Marketing. Yung iba sa inyo, pwedeng magkakaroon kayo ng another source of income na may kinalaman sa internet, selling, online selling, marketing, ganyan. Dahil feeling nyo kulang yung source of income nyo, yung pinagkakakitaan nyo. So, kumbaga, mas nagkakaroon kayo ng diverse na source of income. You have the Two of Cups. So, talagang committed kayo dito. Kaya lang, pay attention lang sa consistency ninyo. Kasi kung talagang committed kayo dyan, you have to be consistent para yung resulta talaga makuha nyo sa pinaka mabilis na time frame. You have to be consistent. Also, pwede rin yung iba sa inyo, you will get into a partnership, business partnership, but be careful, no? Kilalanin nyo itong taong makaka-partner nyo. Make sure na yung agreement nyo hindi lang verbal, no? Kailangan nakasulat yan sa black and white. In black and white para, may agreement, may papers. That is also your protection. Sa love life relationship, meron ditong maaring hingi ng sorry, hingi ng tawad sa'yo dahil na-realize na nila yung nagawa nila sa inyo. Nasa sa inyo yan if bibigyan nyo ng chance itong person na to. But for some of you are focusing on yourself, taking care of yourself. Maaring umiiwas ka na sa gulo, sa toxic na situation mo sa relationship na to. Lalo na kung paulit-ulit yung problema. Diba? Minsan kasi napakadaling mag-sorry ng iba, pero yung talagang pagbabago, hindi naman nila magawa. Diba? Na halimbawa, may ginawang kalokohan, nag-sorry. O, pinagbigyan mo, ginawa na naman, tapos magsusorry na naman. Hindi kasi yun yung solusyon. Diba? So, if you feel like parang fed up ka na, sawa ka na sa ganong situation, maaring mas magpo-focus ka na lang sa sarili mo. Prosperity is flowing. Have faith that you will receive it in the perfect form. Wow! May prosperity for you, Virgo. Marireceive mo raw yan sa pamamaraang kailangan mo talaga. The magical and unique qualities of your untapped potential are unfolding now. So, I think marami ka pang madidiscover tungkol sa sarili mong kakayanan. Andito tayo kasi para mag-evolve, mag-improve, mag-upgrade. And every time na nagkakaroon tayo ng upgrade or evolution, may bagong lumalabas na kakayanan natin eh. So, yun yung
i-explore mo moving forward. Yun to yung mga untapped potentials mo na marirealize mo na, magaling ka pala doon or yun pala yung interest mo. And you'll never know, no? Kung ito ay magbibigay sa'yo ng mas maganda pa opportunities in the future. Okay? So, that is your reading, Virgo. Thank you so much. See you again.